Ang kumpanya sa likod ng Truth Social ang nag-ulat ng pinakamasamang quarter nito at kripto ang dahilan. Nag-post ang Trump Media ng 406 na milyong dolyar na net loss sa unang quarter, halos lahat galing sa unrealized losses sa Bitcoin at Kronos tokens. Agresibong bumili ang kumpanya ng Bitcoin malapit sa all-time high nung nakaraang summer na lampas $100,000 bawat coin at ang presyo ay bumagasag ng halos 20% mula noon. Dagdag pa rito, ang deal nila sa Crypto.com ay nagbigay sa Trump Media ng malaking stake sa Kronos tokens na bumagasag din ng husto pagkatapos ng acquisition. Ang pinagsamang paper losses ay halos naubos ang lahat ng natitirang cash reserves ng kumpanya. Sinabi ng Trump Media na plano nilang i-hold lahat ng crypto positions nila sa long term at walang planong magbenta. Pero habang ang Bitcoin ay nasa halos $81,000, ang kumpanya ay isa na sa may pinakamalaking unrealized crypto loss ng kahit anong publicly traded firm na ngayong quarter. 71 milyong dolyar na Ethereum na konektado sa isang North Korea hack ang binigyan ng go signal na ilipat at ang pupuntahan nito ay nakakagulat. Pinahintulutan ng korte sa United States ang Arbitrum DAO na ilipat ang frozen funds sa Aave, isang nanggungunang DeFi lending protocol kung saan pwede itong kumita ng yield habang nagpapatuloy ang legal proceedings. Ang EEH na ito ay hindi nagalaw simula ng matrace pabalik sa Ronin Bridge hack noong 2022, isa sa pinakamalaking crypto heist ng Lazarus Group ng North Korea. Ang mga biktima ng original hack at terrorism creditors ay nananatiling may karapatan sa pondo ayon sa utos ng korte. Pero nagpasya ang hukom na ang pagpapahinga lang ng EEH ay sayang at ang pagkikita ng yield sa AVE ay hindi makakasira sa claim ng sinuman. Ito ang isa sa mga unang beses na ang isang DAO ay nakatanggap ng court approval para pamahalaan ng frozen assets. Ang desisyon na ito ay posibleng maging precedent sa kung paano hahawakan ang ninako na kripto sa mga legal cases. Tatlong DeFi protocols na halos wala pa noong nakaraang taon ang nagbayad ng halos $100 milyong sa kanilang token holders sa loob lang ng isang buwan. Nagbalik ang Hyperliquid, EdgeX at PalmTat ng kabuwang $6.6 milyong sa pamamagitan ng buybacks at direct revenue sharing sa nakaraang 30 araw. Nangguna ang Hyperliquid na may 53 milyong karaamihan mula sa trading fees sa perpetual futures platform nito. Nag-ambag ang EdgeX ng 24 na milyong at nagdagdag ang PalmTat ng 19 na milyong mula sa Solana-based token launch platform nito. Ang kapansin-pansin dito ay wala sa mga protocols na ito ang umiral sa kasalukuyang anyo nito 18 buwan ang nakakaraan. Ang magbilang na ito ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa kung paano tinatasa ang DeFi projects. Sa halip na maghabol ng transaction volume o total value locked, tinatanong na ng mga investors kung aling mga protocols ang talagang kumikita at nagbabalik sa holders. Mag-subscribe na